Musika. Maraming salamat po sa inyong pag-anyaya sa akin dito sa inyong napakagandang mansyon, Doña Felicidad, buong galang na wika ni Maria Clara habang magiliw siyang nakatingin sa matandang ginang na kasama niyang naghahapunan. Si Doña Felicidad ay hindi lamang isang matalik na kaibigan ng kanyang mga magulang kundi isa ring mahalagang kasosyo sa negosyo. Ang ama ni Maria Clara ay isa ring board member sa kumpanya ng ginang. 3 linggo na ang nakalipas mula nang magpunta ang mga magulang ni Maria Clara sa ibang bansa upang ipagdiwang ang kanilang wedding anniversary. Sa panahong iyon, inimbitahan siya ni Doña Felicidad na pansamantalang tumira sa mansyon nito. Ayoko namang mag-isa dito sa mansyon, iya. Magsasama tayo, wika ng ginang na puno ng pagmamalasakit. Sa kabila ng malawak na mansyon, tanging mga kasambahay lamang ang kasama ni Doña Felicidad. Hindi nagdalawang isip si Maria Clara na tanggapin ang imbitasyon. Noon pa man ay malapit na siya sa ginang, na itinuring niyang parang pangalawang ina. Isa pa, mas gugustuhin niyang magkaroon ng kasama kaysa manatiling mag-isa sa kanilang bahay habang wala ang kanyang mga magulang. "You're always welcome in my house, iya," sagot ni Doña Felicidad na may ngiti sa kanyang mga labi. "Kapag gusto mong bumalik dito, magsabi ka lang." Sa kasalukuyan, 3 linggo na siyang nananatili sa mansyon. Bukas, nakatakda na siyang umuwi dahil darating na ang kanyang mga magulang mula sa ibang bansa. Mula sa NAIA, didiretso ang mga ito sa mansyon upang sunduin siya. "Pwede po ba tayong manood ulit ng mga classic movies, Senyora?" tanong ni Maria Clara na may ngiti sa kanyang mga mata. Napagtanto niyang pareho sila ni Doña Felicidad na mahilig sa mga lumang pelikula. Sa loob ng 3 linggo, madalas silang magkasama sa malawak na TV room ng mansyon, pinapanood ang mga classic romance films na tila bumabalik sa kanilang kabataan. "Of course, iya, ngayong ibinigay ko na ang pamamahala ng kumpanya sa apo kong si Antonio, mas marami na akong oras para sa ganito," sagot ng ginang na may halong kasiyahan at nostalgia. Kilala ni Maria Clara ang mga apo ni Doña Felicidad, sina Antonio at Andres, na dati niyang mga kaklase noong kolehiyo. Dahil sa kanilang magkaparehong social circle, madalas din niyang nakakasalamuha ang mga ito sa mga pagtitipon. Sa katunayan, sinubukan ng ginang na ipares siya kay Antonio. Bagamat walang pagtutol si Maria Clara, alam niyang hindi siya gusto ng binata. Kamakailan lamang, nagpakasal na ito sa isang nurse na nakilala nito sa ospital. "Sige po, senyora, babalik po ako. Marami pa po akong gustong mapanood na hindi ko pa natutuklasan," masiglang sagot ni Maria Clara. Matapos ang hapunan, nagpunta sila sa sala upang magtsaa. Sa hiling ng ginang, tumugtog si Maria Clara sa piano. Pinuno ang mansyon ng malambing at klasikong musika, na nagbigay ng kakaibang init sa malamig na gabi. "Salamat, iya. Bigla ko na namang naalala ang esposo ko," malumanay na wika ni Doña Felicidad habang pinupunasan ang mga mata, matapos marinig ang paborito niyang pyesa sa piano na tinugtog ni Maria Clara. Ang musika ay tila nagdala sa kanya pabalik sa mga alaala ng kanyang yumaong asawa at nag-iisang anak, na parehong pumanaw na ilang taon na ang nakalipas. Ang tanging pamilya na natitira sa kanya ngayon ay ang kanyang mga apo na sina Antonio at Andres. Mula sa grand piano, lumapit si Maria Clara at tumabi sa ginang na nakaupo sa malambot at malawak na sofa. "Napakagaling mo talaga, iya. Parang lahat ng bagay ay kaya mong gawin. You're good at painting, you have a lovely voice, at magaling ka ring magpiano," patuloy na papuri ni Doña Felicidad, bakas sa kanyang mukha ang paghanga. Isang tanyag na pintor si Maria Clara, at sa darating na buwan ay gaganapin ang kanyang kauna-unahang exhibit ng mga obra. "Senyora, baka po nakakalimutan niyo na hindi ako marunong magluto," natatawang biro niya sa matanda. "Oh well, iya. You can just hire the best chef in the world to cook for you. O kaya naman, mag-asawa ka ng marunong magluto. Speaking of, alam mo bang magaling magluto ang apo kong si Andres?" May ngiti sa labi ng ginang habang sinasabi ito. "Talaga po, senyora," bahagyang nagulat si Maria Clara. "Oo, iya. Mas magaling siyang magluto kaysa kay Antonio. Kapag umuwi siya dito sa mansyon, madalas niya akong ipagluto ng paborito kong chapsoy. Sa linggong ito, uuwi siya mula sa Italy. You should come here para matikman mo ang luto niya," may halong pananabik na sagot ni Doña Felicidad. Bahagyang kumunat ang noo ni Maria Clara. "Nako, senyora, mukhang sa isa nyo namang apo ako planong airto ah,"
Pabirong sabi niya, ngunit may halong pag-aalinlangan. Well, Andres is still single, iya. Wala rin akong nababalita ang girlfriend niya, sagot ng ginang na tila may balak. Parehong gwapo sina Antonio at Andres, ngunit mas gusto ni Maria Clara si Antonio. Hindi niya gusto si Andres dahil masyado itong mayabang sa kanyang paningin. Pasensya na po, senyora, pero hindi ko po type si Andres, diretsahang sagot ni Maria Clara. Talaga, bakit naman, tanong ni Doña Felicidad na tila hindi naman nasaktan. Well, college pa lang, sikat na po si Andres sa campus bilang babero. Masyado pang mayabang. Kung umasta, akala mo kung sinong biyaya ng langit sa mga babae, sagot niya habang umiismed. Di hamak na mas gwapo naman sa kanya ang kakambal niya. Isa pa, I don't think magkakasundo kami ni Andres. Kaya huwag niyo na po akong subukang iparis sa apo niyong iyon. Baka kasi hindi mo pa nakikilala ng lubos ang apo kong iyon, iya, sagot ni Doña Felicidad na may bahagyang ngiti sa labi. Basta, there's something in that grandson of yours that I don't like, senyora, mariing sagot ni Maria Clara. What about your parents, iya? May napupusuan na ba silang airto sa'yo? Tanong ng ginang, puno ng kuryosidad. Nagkaroon ng kasunduan si Maria Clara at ang kanyang mga magulang na ang mga ito ang mamimili ng lalaking mapapangasawa niya, kapalit ng pagkuha niya ng kursong fine arts noong kolehiyo. Pumayag siya, dahil naniniwala siyang natututuhan ang pagmamahal, tulad ng kanyang mga magulang na bunga rin ng isang arranged marriage. Wala pa po, senyora. Hindi naman ako nagmamadaling mag-asawa. I just turned 27 3 months ago, sagot niya ng may ngiti. Matapos ang ilang saglit na masiglang pag-uusap, nagpaalam si Maria Clara upang magpahinga. Good night, iya. Good night din po, senyora, sagot niya bago tumuloy sa kanyang guest room. Samantala, makalipas ang 5 oras, 2:00 ng madaling araw, sa wakas ay nakarating si Andres sa mansyon ng kanyang pamilya sa Quezon City. Senorito Andres, ikaw pala yan. Diyos ko, gabing-gabi na po ang uwi ninyo, bungad ng isa sa mga kasambahay nila. Ilang oras na delay ang flight ko, manang, sagot niya habang bitbit ang kanyang malita. Galing si Andres sa Italy matapos ang isang buwang pananatili roon para sa isang motocross competition. Bukod sa pagiging isang engineer, isa rin siyang professional motocross champion. Napaaga ang kanyang uwi dahil bigla niyang na-miss ang kanyang abuela, si Doña Felicidad, na nagpalaki sa kanilang magkakambal matapos pumanaw ang kanilang mga magulang noong sila'y mga teenager pa lamang. Teka, halika sa kusina. Ipaghahanda kita ng makakain, alok ng kasambahay na may halong pag-aalala at malasakit, tila baramdam nito ang bigat ng pagod na dala ni Andres. Isang pilit ng ngiti ang isinagot ng binata, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkapagod. Huwag na, manang. I just want to sleep right now, sagot niya sa mahinang boses. Malinaw na hindi lamang pisikal na pagod ang nararamdaman niya, tila pati ang kanyang espiritu ay pagod na rin. Dahil sa aberyang nangyari sa kanyang sinakyang eroplano, halos hindi siya nakapikit sa buong biyahe. At pagdating sa NAIA, tila hindi pa rin natapos ang kanyang kalbaryo, naipit siya sa nakakabaliw na traffic ng Maynila, dahilan upang lalo pang maantala ang kanyang pag-uwi. Sige, Senorito, magpahinga ka na. Bukas ko na ipapaalam sa lola mo na nandito ka na, sagot ng kasambahay, ang kanyang tinig ay puno ng pag-unawa habang pinagmamasdan ang binata. Dahan-daang umakyat si Andres sa ikalawang palapag ng mansyon, ang bawat hakbang niya ay mabigat, tila dala ang lahat ng pagod ng magdamag. Pagdating niya sa harap ng kanyang silid, agad siyang napakunot noon ng matuklasang nakalak ang pinto. Bakit kaya, tanong niya sa sarili. Ngunit sa halip na mag-isip pa ng solusyon, iniwan na lamang niya ang kanyang malita sa tapat ng pinto at dumiretso sa katabing silid, ang guest room. Hindi tulad ng sariling silid niya, ang pinto ng guest room ay bukas, tila inaanyayahan siyang pumasok. Pagpasok niya, hindi na niya inabala pang buksan ang ilaw. Ang dilim ng kwarto ay tila yamakap sa kanya, nagbibigay ng bahagyang ginhawa. Hinubad niya ang kanyang saplot, iniwan ang sarili sa tanging boxer briefs lamang, bago dapang humiga sa malambot at malawak na kama. Ang malamig na simoy ng aircon ay tila musika sa kanyang pagod na katawan. Sa sobrang antok at pagod, agad siyang nakatulog, walang iniwang espasyo para sa kahit anong alalahanin.
Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nag-ambala nang magising siya bandang alas 7 ng umaga. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang damilat, ngunit agad din siyang napabalikwas nang mapagtantong hindi na siya nag-iisa sa kama. Sa tabi niya, isang babae ang natutulog, tanging boxers lamang ang suot nito. Oh my God, sigaw niya, ang kanyang boses ay nag-echo sa buong kwarto, sapat upang gisingin ang buong mansyon. Umungol ang babae, tila hindi pa rin ganap na gising. What the? Yuzel nito sa paos na boses, bago unti-unting iminulat ang mga mata. Nang magtama ang kanilang mga tingin, napasinghap si Maria Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Andres, tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi niya may pagkakamali ang binata sa kakambal nitong si Antonio, si Andres lamang ang may nunal sa mukha sa magkapatid. Maria Clara, anong ginagawa mo dito? Oh, is this a dream? Ang ganda mo pala sa umaga, sambit ni Andres, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka ngunit may bahid ng biro. Mula sa pagkakakunot ng noo ay ngumiti si Andres, tila ba nakakakita ng isang magandang tanawin. Sinubukan niyang abutin ang mukha ng dalaga, ngunit mabilis nitong iniwas ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay namumula sa hiya at galit. Anong panaginip? Hindi to panaginip, Andres, sagot ni Maria Clara, ang kanyang boses ay puno ng inis. Napakurap si Andres, tila noon lamang lubos na naintindihan ang sitwasyon. Oh, hindi pala to panaginip. You're really here. Paano ka napunta dito sa guest room? Hindi ba dapat ikaw ang tanungin ko? Anong ginagawa mo dito sa mansyon ni Lola? Bisita ako ni Senyora. Ikaw, anong ginagawa mo dito? At bakit nandito ka sa kama ko? Tanong ni Maria Clara. Ang kanyang mukha ay lalong namula nang mapansin niyang bumaba ang tingin niya sa hubad na katawan ng binata. I got home late last night. Nakalak ang pinto ng kwarto ko kaya dito ako dumiretso sa katabing guest room. At paanong hindi mo ako nakita, ha? Sagot ni Andres, tila walang pakialam sa sitwasyon. I was dead tired yesterday. Hindi na ako nagbukas ng ilaw. The bed is huge. Anong malay ko na may tao pala dito? Paliwanag ni Maria Clara, pilit na itinatago ang kanyang pagkailang. Bakit nakahubad ka? Tanong niya, ang kanyang boses ay may halong paninisi. Umangat ang sulok ng mga labi ni Andres, tila natatawa sa tanong. Well, I always sleep in my boxers. Pagkatapos kong maghubad, dumiretso ako ng higa dito sa kama. Bago pa siya muling makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng silid. Iniluwa nito ang isang kasambahay at si Senyora Jamina. Malakas na napasinghap ang kasambahay habang nanlaki ang mga mata ng abuela. Andres, what's the meaning of this? Bakit magkasama kayong dalawa sa kama? Maria Clara, Andres, tanong ni Senyora Jamina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at galit. Magbihis ka na at lumabas, mariing sagot ni Maria Clara habang mabilis na tinungo ang banyo. Pagharap niya sa salamin, sumalubong sa kanya ang namumulang mukha, tila nag-aapoy sa inis. Ang kapal talaga ng lalaking yun. Akala mo kung sino siyang gwapo, bulalas niya sa sarili, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Ngunit bago pa niya tuluyang may buhos ang galit, may sumingit na boses sa kanyang isip. Well, gwapo naman talaga siya. Macho pa, sagot ng atribidang bahagi ng kanyang utak, na tila ng asar. Napapikit si Maria Clara at mariing ipinilig ang ulo, pilit na binubura sa kanyang isipan ng imahe ng matipunong katawan ni Andres, lalo na ang hindi niya maitatangging malaking presensya nito. Nagtagal siya sa loob ng banyo, umaasang mawawala ang kanyang inis, ngunit tila mas lalo lamang niyang naiisip ang nangyari. Paglabas niya, wala na si Andres sa silid. Napabuntong hininga siya, ngunit hindi pa rin mapakali. Ilang sandali pa, bumaba siya sa unang palapag ng mansyon. Sa dining area, nakita niya si Andres at ang abuela nitong si Senyora Jamina. Tila mainit na nagtatalo ang maglola. Good morning, Senyora, nag-aalangang bati ni Maria Clara, pilit na iniiwasan ang tingin kay Andres, na abala sa pagsagot sa matanda. Sabay na bumaling sa kanya ang maglola. Si Andres, na nakasuot ng puting t-shirt at itim na cotton shorts, ay may nakakalokong ngiti sa labi. Wala bang good morning para sa akin? Tanong ni Andres, ang isang sulok ng kanyang labi ay bahagyang nakaangat, halatang nangaasar. Gusto niyang airapan ng lalaki, ngunit dahil kaharap nila si Senyora Jamina, nagtimpi siya.
Sa halip, tipid siyang tumango. Good morning, sagot niya, halos pabulong. Maria Clara, sit down beside Andres. Iya. Kailangan nating pag-usapan ang magiging kasal niyo ng apo ko, kalmadong wika ni Senyora Jamina. Ngunit ang bawat salita ay may bigat at otoridad. Nanlaki ang mga mata ni Maria Clara sa sinabi ng matanda. Teka, ano po, kasal namin ng apo niyo. Halos hindi niya may proseso ang narinig. You two will be getting married. Aba, hindi maaaring hindi kayo magpakasal pagkatapos ko kayong maabutan sa iisang silid, matigas na sabi ng matanda. Wala sa sariling napaupo si Maria Clara sa tabi ni Andres. Ang gutom na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. Lola, like I said, walang nangyari sa amin ni Maria Clara. Nagpunta lang ako sa guest room dahil nakalak ang kwarto ko. I was just too tired to turn on the lights last night. Hindi ko alam na nandun siya, paliwanag ni Andres, halatang pinipilit maging kalmado. Senyora, totoo po ang sinabi ni Andres. Walang nangyari sa amin. Kung ano ang naabutan niyo kanina, yun lang yun. Napasigaw ako paggising ko dahil nagulat ako na katabi ko siya sa kama, pero walang anumang nangyari sa aming dalawa, dagdag ni Maria Clara, umaasang makukumbinsi ang matanda. Ngunit hindi natinag si Senyora Jamina. Pero ipinagkatiwala ka sa akin ng mga magulang mo, Iya. Paano kapag nalaman nila ang nangyari? Ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa kanila? Tanong ng matanda, ang boses nito ay may halong pagkabahala. Wala po akong sasabihin sa mga magulang ko, Senyora. Aksidente lang naman ang nangyari eh. Tulad ng sinabi ni Andres, hindi niya alam na may ibang tao sa guest room, pilit na paliwanag ni Maria Clara. Ngunit umiling si Senyora Jamina. No, Iya, kailangan kang panagutan ng apo ko. Oo, walang nangyari sa inyo. Pero natulog pa rin kayo sa iisang silid. Anong malay ko kung nahawakan ka pala ng apo ko? Isa pa, nakita mo rin ang katawan niya, Iya. Aba, noong kapanahunan ko, magkakitaan lang ng binti ng babae at lalaki ay kailangan ng magpakasal sa isa't isa. Lola, wala na tayo sa panahon mo, protesta ni Andres, ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Ayokong magkasira kami ng mga magulang mo, Maria Clara. Kaya buo na ang pasya ko, magpapakasal kayo ni Andres sa lalong madaling panahon, mariing deklarasyon ni Senyora Jamina. Nalaglag ang panga ni Maria Clara habang narinig niya ang malakas na buntong hininga ni Andres. Lola, you can't do this to us, ani Andres, pilit na pinipigilan ang inis. Matalim na tumingin si Senyora Jamina sa apo. Pinagbigyan kita dyan sa pagmomotor mo kahit na alam kong delikado yan. Kaya ngayon, ako naman ang pagbigyan mo. Kapag hindi mo pinakasalan si Maria Clara, itatakwil kita, Andres. Wala kang makukuha kahit na 5 dulang mula sa akin. Lahat ng mamanahin mo sa akin ay ibibigay ko sa kakambal mo. At huwag mo akong subukan dahil alam mong wala akong binibitawang salita na hindi ko ginagawa, apo. Napabuntong hininga si Andres, halatang napilitan. Alright, Lola, pakakasalan ko po si Maria Clara. Aniya, ang boses ay puno ng pagkabigo. Hindi ako magpapakasal sa'yo, mariing sabi ni Maria Clara, sabay lingon kay Senyora Jamina. Senyora, hindi ako magpapakasal sa apo nyo. You will, Iya, magpakasal kayo ng apo ko, sagot ng matanda, hindi tinatanggap ang pagtutol ng dalaga. Napalunok si Maria Clara. Alam niyang hindi siya makakaligtas, lalo na kapag nalaman ng kanyang ama ang nangyari. Sa huli, napilitan siyang tumango. Okay po, magpapakasal ako kay Andres, mahina niyang sagot. Ikaw, bakit ka pumayag na magpakasal sa akin? Tanong ni Maria Clara. Ang boses ay may halong pagtataka at inis. Muling naglaro ang ngiti sa labi ni Andres, tila ba natutuwa sa sitwasyon. Don't tell me gusto mo na ako pagkatapos mong makita ang katawan ko, may halong pang-aasar na sabi nito, sabay kindat. Halos magliyab ang mukha ni Maria Clara sa galit. Excuse me, ang kapal din naman ng apog mo, no? FYI, si Antonio ang crush ko, hindi ikaw, madiin niyang sagot, halos pumutok ang bawat salitang binitiwan. Ngunit napansin niya ang biglaang pagdilim ng mukha ni Andres nang marinig ang pangalan ng kakambal nito. Then bakit ka pumayag na magpakasal sa akin? Hindi naman ako si Antonio, malamig na sagot ni Andres, ngunit may bahid ng hamon sa tono nito. Napabuntong hininga si Maria Clara, pilit na pinipigilan ang sarili na magwala. My father is very old-fashioned.
Gaya ng sinabi ng lola mo, pipilitin niyang panagutan mo ako kahit na wala namang nangyari sa atin. Ayokong magkasira-sira ni si Senyora Jamina, paliwanag niya, ang boses ay bahagyang lamambat ngunit puno pa rin ng pagkabahala. Muling tumalim ang tingin niya kay Andres. Bakit ba kasi doon ka natulog sa guest room? Tanong niya, halatang hindi pa rin matanggap ang nangyari. Agad-agad, I told you, nakalak ang pinto ng kwarto ko at hindi ko alam na nasa guest room ka, sagot ni Andres, ang tono ay puno ng pagkadismaya. Paano ko malalaman na totoo nga yang dahilan mo, ha? Tanong ni Maria Clara, ang mga mata ay nanlilisik. Bahagyang umiling si Andres, tila hindi makapaniwala sa naririnig. Anong gusto mong palabasin? Na sinadya akong tumabi sa'yo. Hinagod niya ng tingin si Maria Clara mula ulo hanggang paa, bago ngumiti ng bahagya. I admit, you're pretty, Maria Clara. Pero hindi ako desperadong lalaki. If you don't know, maraming babaeng nagpapakamatay para sa atensyon ko. Natawa si Maria Clara, ngunit ang tawa niya ay may halong pang-iinsulto. Pinaypayan niya ang sarili gamit ang kamay, tila ba naiinitan. What is it? Naiinitan ka? Tanong ni Andres, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Bahagya siyang natawa subalit agad ring umismed. Ang hangin mo kasing lalaki ka. Akala mo kung sino kang gwapo. Ngumisi si Andres, tila ba natutuwa sa reaksyon niya. Bahagya itong yumuko, inilapit ang mukha sa kanya hanggang halos magdikit ang kanilang mga ilong. Gwapo naman talaga ako. Anito, ang mga mata ay tila nang aakit. You're blind if you don't think this face doesn't look good, Maria Clara. Hindi niya napigilan ang sarili at napatitig sa mukha nito. Malalim ang mga mata ni Andres, na lalong pinaganda ng mahahabang pilikmata. Ang matangos nitong ilong ay perpekto, at ang mapula nitong mga labi ay tila may sariling alindog. Ang bawat anggulo ng mukha nito ay tila nililok ng isang bihasang iskultor. At ang nunal nito sa ibaba ng kanang mata ay tila isang tanda ng pagiging natatangi nito. Napailing siya at pilit na ibinalik ang sarili sa realidad. Paano ang mga girlfriend mo kapag nagpakasal tayo? Tanong niya, kasabay ng pag-atres upang makalayo sa nakakaakit nitong presensya. Wala akong girlfriend, Maria Clara, sagot ni Andres, ang tono ay seryoso. Napailing siya, hindi naniniwala. Maniwala ako sa'yo. College pa lang, hindi ka na nawawalan ng babae. Nagkibit balikat si Andres. Those girls getting linked to me were all just flings. At huwag kang mag-alala, kapag kinasal tayo, wala akong ibang magiging babae bukod sa asawa ko. Tila may gumapang na kuryente sa katawan ni Maria Clara nang marinig ang salitang, asawa ko, mula kay Andres. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang mga salitang iyon ay tila may kakaibang epekto sa kanya. Dapat lang, Andres, ang kapal ng mukha mo kapag nang babae ka pa pagkatapos ng kasal natin, madiin niyang sabi, pilit na itinatago ang kakaibang nararamdaman. Ngumiti si Andres, ang ngiti nito ay puno ng kumpiyansa. I will expect the same thing from you. No other man after you're married to me, sweetheart. Namula ang mukha ni Maria Clara sa narinig. Pwede ba? Stop calling me sweetheart. Kahit kailan talaga, ang landi ng lalaking ito, inis na sabi niya, ngunit halatang hindi niya maitago ang bahagyang pagkailang. Oh, well, anong gusto mong itawag ko sa'yo, future Mrs. Ferreira? Tanong ni Andres, ang tono ay puno ng pang-aasar. Just Maria Clara. Walang kailangang magbago sa pakikitungo natin sa isa't isa, Andres, madiing wika niya, pilit na pinapanatili ang malamig na tono ng boses. Ngumiti si Andres, ang ngiti nitong tila may bahid ng pang-aasar. Oh, paano kapag naging mag-asawa na tayo? Huwag mo sabihing hindi mo gagampanan ang duty mo bilang asawa ko. Namula ang mukha ni Maria Clara sa narinig, ngunit agad din siyang bumalikwas. Hindi. Ano ka? Sinuswerte, aniya, pilit na itinatago ang pagkailang. Bawal akong mababae pero hindi mo gagampanan ang tungkulin mo sa akin. I'm a healthy man with needs, Maria Clara, sagot ni Andres, ang tono nito ay tila nagtatangkang magpatawa ngunit seryoso. E di gamitin mo yang kamay mo para tugunan ang pangangailangan mo. That's what you get for agreeing to marry me, sagot niya, ang tono ay puno ng sarkasmo. Tila naaaliw, natawa si Andres. Oh well, kapag natikman mo kung gaano ako kasarap humalik sa araw ng kasal natin, ikaw ang magmamakaawa sa akin na halikan kita.
Ang yabang mong lalaki ka. Hindi ako makapaniwala magpapakasal ako sa lalaking tulad mo, naniningkit ang mga matang sagot ni Maria Clara bago ito tinalikuran. Umiikot ang mga mata niya nang marinig ang tawa ni Andres habang naglalakad pabalik sa loob ng mansyon. Ang lalaki talaga, parang walang ibang alam kundi magyabang. Ang araw ng kasal. Nang hapong iyon, dumating ang mga magulang ni Maria Clara sa mansyon ng mga Ferreira upang sunduin siya. Nabigla ang mga magulang niya nang i-anunsyo ni Senyora Jamina ang pagpayag niyang magpakasal sa apo nito. Sa kabila ng reaksyon ng mga magulang, wala namang naging pagtutol ang mga ito. I want my daughter and your grandson to get married as soon as possible, Senyora. Ayokong may kumalat na chismis na nagsama na ang dalawa sa iisang silid bago pa sila ikasal, wika ng ama ni Maria Clara sa matanda na sinang-ayunan ng huli. Kaya naman, isang linggo ang nakalipas, naganap ang kasal nila ni Andres. Isang simpleng garden wedding ang napagkasunduan nila sa mga Ferreira. Bukod sa pamilya nila, ay walang ibang inimbita sa naturang okasyon. Hindi rin nakadalo ang kakambal ni Andres na si Antonio dahil nasa ibang bansa ito para sa honeymoon nila ng asawa. Ang regalo ng abuela, I want you to wear this, wika ni Senyora Jamina kay Maria Clara, isang oras bago ang kasal nila ni Andres. Inilahad sa kanya ng matanda ang isang diamanteng kwintas. This is a family heirloom. Ngayong ikakasal ka na sa apo ko, ikaw na ang may-ari niyan. Thank you, Senyora. Ang ganda-ganda po nito, namamanghang wika niya habang pinagmamasdan ang kwintas na isinusuot sa kanya ng matanda. Ngumiti ito. Mas maganda nga yang suot mo, Sana'y magkasundo kayo ni Andres sa pagsasama nyo. Hindi mahirap mahalin ang apo ko, Maria Clara. Nakasisiguro ako dyan. Isang tipid ng ngiti lamang ang isinagot niya sa matanda. Ilang sandali pa ay nagtungo sila sa hardin at nagsimula ang kasal. Habang naglalakad palapit sa altar kung saan naroon si Andres, ay hindi niya mapigil ang mapatitig sa ayos ng lalaki. Barong Tagalog ang suot ni Andres ayon sa kagustuhan ng abuela nito, at bagay na bagay iyon dito. Ang gwapo talaga ng walang hiya. Huwag lang siyang magsasalita, aya sa isip niya. Ang seremonya. Hi, sweetheart, mukhang natulala ka yata sa akin, bulong sa kanya ni Andres nang makarating siya sa altar. Pasimpleng inirapan niya ang lalaki. Lahat ng lumalabas sa bibig mo, puro na lang kay abangan, no? Sinasabi ko lang kung anong napapansin ko, nakangising pinasadahan siya nito ng tingin. Anyway, it's okay. Natulala rin naman ako pagkakita ko sa'yo. Ang ganda-ganda mo. Nag-init ang mukha ni Maria Clara. Napakabola mo naman. I'm just telling the truth, Mrs. Ferreira. Hindi ka ba humarap sa salamin kanina? Akma siyang magsasalita ng tumikim ang judge na nasa harap nila. Pwede na ba nating simulan ang kasal? Mamaya nyo na ituloy ang lambingan nyo. Muling nag-init ang mukha niya, samantalang umismed lang si Andres. Sorry, Judge. Sarap kasing lambingin nitong asawa ko. Ang halik, Mrs. Ferreira, ready ka na sa first kiss natin? Tila nanunukso ang tanong sa kanya ng asawa. Kung hahalikan mo ako, gawin mo na, Andres, walang emosyong sagot niya. Marahan siyang hinawakan ng lalaki sa mukha. Pagkatapos ay unti-unting bumaba ang labi nito sa kanya. Hindi inaasahan ni Maria Clara ang kuryenteng gumapang sa katawan niya. Wala sa sariling napaawang ang mga labi niya, dahilan upang mapalalim ni Andres ang halik nito. Tulala siya ng pakawalan ng asawa ang mga labi niya. Anong masasabi mo, Mrs. Ferreira? Sarap ba ng halik ko? Shut up, mahina subalit matalim na sagot niya. Isang halakhak ang isinagot ng lalaki. Nagawa pa siya nitong kaindatan bago sila lapitan ng pamilya nila. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam na ang mga magulang ni Maria Clara. Sa gitna ng mga paalala at ngiti, iniwan nila ang kanilang anak sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Kasabay nito, nagpaalam din sila ni Andres kay Senyora Jamina bago sila tuluyang umalis. Gamit ang eleganteng itim na kotse ng asawa, nagtungo sila sa kanilang bagong tahanan, isang fully furnished condo unit na wedding gift mula sa mga magulang ni Maria Clara. Ilang araw bago ang kasal, maingat na nailipat na ni Maria Clara ang kanilang mga gamit doon, bawat isa'y maayos na nakaayos sa kani-kanilang lugar. Pagkarating nila sa kondo, hindi napigilan ni Maria Clara ang magkomento. Hindi ka lang pala bolero, no? Magaling ka ring umarte. Pwede kang maging artista. Aniya,
habang sinusuri ang bawat sulok ng kanilang bagong tahanan. "What are you saying?" tanong ni Andres, tila naaaliw sa biglang banat ng kanyang asawa. "Sweetheart," sagot ni Maria Clara, ang boses ay puno ng bahagyang pang-aasar, "yung mga sinabi mo kanina sa harap ng mga magulang ko at lola mo, totoo ba talaga?" Nagtaas ng kilay si Andres at ngumiti ng bahagya. "Totoo naman ang sinabi ko. Aalagaan kita dahil asawa kita," sagot niya, puno ng kumpiyansa ang boses. "Andres," mariing sabi ni Maria Clara, "sinabi ko na sa'yo, walang magbabago sa atin kahit mag-asawa na tayo. You have a life of your own at ganoon din ako. Lalong hindi mo ako kailangang alagaan dahil kaya kong alagaan ang sarili ko." Ngumiti lang si Andres, tila hindi natitinag sa sinabi ng kanyang asawa, bago dumiretso sa kwarto. Ang kondo ay malawak, moderno, at maginhawa, subalit isa lang ang silid nito, isang detalye na tila sinadya para sa kanila bilang bagong mag-asawa. "Ano? Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko?" tanong ni Maria Clara habang nakasunod sa kanya. Sa halip na sumagot, bigla na lamang hinubad ni Andres ang suot nitong pang-itaas. Napalunok si Maria Clara nang tumambad sa kanya ang matipunong dibdib at abs ng asawa, na tila hinulma ng mga taon ng disiplina at ehersisyo. "Anong ginagawa mo?" tanong niya, pilit na itinatago ang pagkailang. "Naghuhubad. I'm taking a shower before going to sleep, Mrs." sagot ni Andres, tila walang anumang pakialam sa kanyang pagiging walang saplot. "Hindi ka man lang nag-excuse. Bigla-bigla ka na lang talagang naghuhubad. Wala ka man lang bang manners?" tanong ni Maria Clara, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Nakaangat ang kilay na tumingin si Andres sa kanya. "What? Mag-asawa na tayo, sweetheart, at ikaw ang sumunod dito sa akin sa kwarto. Oh, bakit namumula ka na naman dyan? Nakita mo na to, di ba?" tanong nito, ang boses ay puno ng pang-aasar. "Maligo ka na nga," sa halip ay naiinis na sagot niya, sabay talikod upang iwasang makita pa ang kanyang asawa. Mahinang natawa si Andres bago ito tuluyang pumasok sa banyo. Ilang sandali pa, narinig ni Maria Clara ang lagaslas ng tubig mula sa loob. Habang naliligo ang asawa, inabala niya ang sarili sa pag-aayos ng kama. Maingat niyang inilagay ang mga unan sa gitna ng malawak na kama bilang harang. Pagkatapos, nagtungo siya sa sala, umaasang hindi niya aabutan si Andres paglabas nito ng banyo. Knowing him, baka maisipan pa nitong magbihis sa harap niya. Habang nakikinig siya ng music sa sala, lumabas si Andres mula sa kwarto. Natigilan si Maria Clara nang makita ito, tanging puting tuwalya lamang ang nakabalot sa ibabang bahagi ng katawan nito. Ang tubig mula sa buhok nito ay tumutulo pa sa kanyang balikat, nagbibigay ng mas lalong nakakainis na aura ng casual na kagwapuhan. "Bakit hindi ka pa nagbibihis?" tanong niya, halos hindi makapaniwala sa nakikita. "I was looking for you. Wala ka sa kwarto paglabas ko," sagot nito, tila inosente. "Hindi mo sinagot ang tanong ko. Bakit lumabas ka ng kwarto nang hindi nagbibihis?" tanong niya ulit, ang tono ay puno ng inis. Ngumiti si Andres at lumapit sa kanya. Ang kanyang basang buhok ay magulo, tila sinadya upang magdagdag sa kanyang natural na charm. "Bakit ako magbibihis? Hindi ba unang gabi ng kasal natin ngayon?" tanong nito, ang boses ay puno ng pilyong tono. Napalunok si Maria Clara, ang mga matay kusang bumaba sa katawan nito. Sa distansya nilang dalawa, dama niya ang amoy ng shower gel na ginamit nito, isang halimuyak na tila sumasabay sa bawat tibok ng kanyang puso. "Ano naman kung unang gabi ng kasal natin ngayon?" tanong niya, pilit na pinapanatili ang kanyang lakas ng loob. "Shouldn't we do our honeymoon, Mrs. Ferreira?" tanong ni Andres, ang mga mata nito ay tila nang aakit. "Wala sa usapan natin yan," mabilis niyang sagot, sabay subok na tumayo mula sa sofa. Subalit, mabilis na hamarang si Andres sa harap niya. "Oh, wala ba? Disappointing. Gusto pa naman kitang sayawan ngayon, Mrs." sagot nito, ang boses ay puno ng pilyong tono. Laglag ang panga ni Maria Clara nang tining-ala ang asawa. "Anong kalokohan to, Andres?" Kinuha nito ang remote mula sa kamay niya at sa isang iglap, napalitan ng kantang Careless Whisper ang love song na tumutugtog. Namula ang mukha ni Maria Clara kasabay ng pamamawis ng kanyang mga palad. "Ito ang regalo ko sa iyo ngayong gabi, Mrs. Ani ni Andres,"
sabay bigay ng isang nangaakit ng ngiti bago iginiling ang katawan na tila isang macho dancer. Hindi malaman ni Maria Clara kung ano ang gagawin. Gusto niyang sawayin ng asawa subalit tila nawalan siya ng boses habang nakatitig sa katawan nito. Ready ka na bang makita ang lahat-lahat sa akin, Mrs. Ferreira? Tanong nito, sabay kindat. Nanlaki ang mga mata ni Maria Clara nang makita ang kamay nito na tila bababa sa tuwalya. Teka, ano? Hindi pa ako ready, sigaw niya. Subalit huli na, bumagsak ang tuwalya sa sahig. Subalit, sa halip na ang inaasahan niyang makita, isang asul na cotton shorts ang tumambad sa kanya. Kasabay ng malakas na tawa ni Andres ay namula ang buong mukha ni Maria Clara. Pinagtripan siya ng asawa. Walang hiya ka, Andres, sigaw niya, sabay hampas ng throw pillow sa katawan nito. Maria Clara, I'm so sorry, sweetheart. Ewan ko sa'yo. Huwag kang susunod sa akin. Maliligo ako, wika niya habang dumiretso sa kwarto. Dala ang damit pantulog, tumuloy siya sa banyo. Ang walang hiyang lalaking yun, ang lakas mang-asar. Nanggigigil na wika niya habang naliligo. Kasalanan mo rin naman, bakit kasi nagpadala ka? Paninisi sa sarili ng isang bahagi ng isip niya. Mahigit isang oras siyang nagtagal sa banyo. Paglabas niya, naroon na rin si Andres. Nasa isang bahagi ito ng kama, nakasandal sa headboard habang nagbabasa ng libro. Akala ko kinain ka na ng banyo, nakangusong wika nito at pinasadahan siya ng tingin. Akala ko paglabas ko, tulog ka na, matalim na sagot niya. Tumikim ito at ngumiti, hinintay talaga kita. I wanted to apologize, Mrs. Nag-angat siya ng kilay at humalukip-kip. Nagpatuloy naman ito, I'm sorry, Maria Clara. Hindi ko naman ini-expect na magagalit ka ng ganun. Sa tingin mo, sinong matutuwa sa ginawa mo? Napanguso siya. Sorry na, Mrs. Huwag ka nang magalit. Hindi ko na uulitin yun. Talagang hindi mo na yun magagawa ulit. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Well, kung gusto mo talagang makita ang alaga ko, magsabi ka na lang sa akin. Pero dapat ready ka kasi nanunuklaw talaga to. Isa pang banggit mo dyan sa alaga mo, makakatikim ka na ng sipa sa akin. Bahagyang natawa si Andres. Okay, hindi na. Alam kong marunong ka sa karate. Takot ko lang na masipa mo. Inirapan niya ang lalaki at dumiretso sa kabilang bahagi ng kama. Matutulog na ako. Huwag na huwag mong susubok ang alisin ang mga unan sa pagitan natin, ha? Banta niya sa asawa. Don't worry, sweetheart. Hindi ako yung tipong namimilit ng babae. Mabutit malinaw tayo. Pero hindi mo naman siguro ako pagkakaaitan ng good night kiss, di ba? Akala ko ba hindi ka namimilit? Tumayo si Andres at sa isang iglap, nasa tabi na niya ito. Hindi naman kita pinipilit ngayon. I'm asking nicely, my dear wife. Come on, kiss your husband good night. Masuyo nitong hinawakan ng pisngi niya at ngumiti. Nagwala ang puso ni Maria Clara nang bumaba ang tingin niya sa labi ng asawa. Paano kung ayoko? Like I said, hindi kita pipilitin. Pero sigurado akong gusto mo. I've seen your face when I kissed you earlier. Gusto mo, sweetheart, fine. Isang halik lang, namalaya na lang niyang sinasabi niya iyon sa lalaki. Ngumiti si Andres. Pagkatapos ay siniil nito ng halik ang mga labi niya. Tila nawala sa sarili si Maria Clara. Halos pangapusan siya ng hininga nang pakawalan siya ng asawa. Good night, Mrs. Ferreira. Masuyong sambit nito bago lumayo sa kanya. Good night, walang imik na sagot niya habang humiga sa kama patalikod sa asawa. Nang dumilim ang paligid dahil sa pagpatay nito ng ilaw, napahawak siya sa mga labi niya. Ang sarap ngang humalik ng lintik kong asawa, wika ni Maria Clara sa isip. Sa mga sandaling iyon, hindi niya matanggap na attracted na siya sa kanyang mayabang pero ubod ng gwapong asawa. Kinabukasan, nagising si Maria Clara na wala na sa tabi niya si Andres. Napanguso siya nang makitang hindi nagalaw ang mga unan na nasa gitna ng kama. Naabutan niya ito sa kusina, nagluluto habang kumakanta. Natawa siya nang marinig na pumiyok ito. Sintanada ka, nakangising pang-aasar niya. Bamaling sa kanya ang asawa. Well, masyado namang unfair sa iba kung magiging perfect ako, di ba? Naikot niya ang mga mata. Umagang-umaga, nagyayabang ka na. Ngumisi lang ito. Good morning, Mrs. Ang sarap ng tulog mo ah. Nakanganga ka pa kanina. Excuse me. Anong nakanganga?
At huwag mong sabihin pinagmasdan mo ako kanina. Masama ba na mukha ng maganda kong asawa ang gusto kong makita paggising ko sa umaga? Hindi niya maintindihan ang biglang pag-iinit ng mga pisngi niya. Nagluto ka ng breakfast. Sa halip, iyon ang komento niya. Naalala niya ang sinabi ni Senyora Jamina na magaling magluto si Andres. Mukhang totoo ang sinabi ng matanda. Perpekto ang pagkakaluto ng pancake na nasa hapag, gayon din ang sunny side up eggs, hotdog, at bacon. Yes, pinagluto kita. Pero may kapalit yan, Mrs. Ano naman? Kiss, nakangising sagot nito. Hindi bale na. Magluluto na lang ako ng sarili kong almusal. Really? Sabi ni Lola, hindi ka raw marunong magluto ah. Napalunok siya. Marunong ako magprito ng hotdog, no? Hotdog lang. Itlog din, ngumisi ito. Huwag ka nang magluto, mas masarap yung hotdog at itlog ko. Bigla ay nag-init ang mga pisngi niya. Natawa ito na tila nabasa ang laman ng isip niya. Itong niluto kong hotdog at itlog, ikaw, Mrs., kung ano-anong iniisip mo ah. Shut up, muli ay tumawa ito. Don't worry, you can eat this. Wala akong hihinging bayad. Sabay na tayong mag-almusal. Sa huli, ay sumabay nga siyang kumain sa asawa. Ayaw rin naman talaga niyang magluto. Napatunayan niyang tama si Senyora Jamina. Masarap magluto si Andres. Simpleng ulam lamang ang luto pero tila pang 5-star hotel ang quality noon. Sarap na sarap ka sa luto ko ah, nakangising komento ni Andres habang nakatingin sa kanya. Fine, tama yung sinabi ng lola mo. Masarap ka nga magluto. Anong mas masarap, itong luto ko o yung halik ko? Nilunok niya ang inunguyang hotdog. Luto mo talaga. Mrs., kung ganun pala, dapat sarapan ko pa yung halik ko sa'yo. Tumigil ka nga, bago patuloy na mamula ang mukha niya, inabot na niya ang baso ng orange juice. Tila naaaliw na natawa si Andres bago sumeryoso. What are your plans for today? This weekend na ang exhibit mo, di ba? Sa darating na weekend na magaganap ang exhibit ng mga painting ni Maria Clara, kasama ng iba pang mga pintor sa isang art gallery sa syudad. Pupunta ako sa gallery mamaya. May meeting ako kasama yung curator, Ania, na ang tinutukoy ay ang coordinator ng exhibit. I'll go with you, Mrs. Bakit? Wala akong gagawin dito sa kondo. Besides, dapat lang naman nasamahan kita dahil asawa kita. Asawa kita, hindi ba? Ayokong isipin ng parents mo na pinapabayaan kita. Kaya sasamahan kita sa lakad mo. Baka magtagal ako doon, wika ni Andres. It's fine. Kahit maghapon tayo sa labas, okay lang. I'll be your poging bodyguard, driver, and husband rolled in one, dagdag pa nito. Naikot niya ang mga mata sa huling sinabi nito. Bahala ka, sa huli ay wika niya. Pagkatapos mag-almusal, nag-ayos na si Maria Clara para sa lakad niya. Tulad ng sinabi ni Andres, sumama nga ito sa kanya. Ilang paintings mo ang isasali mo sa exhibit, Maria Clara? Tanong nito habang nasa biyahe. 20. All of them are landscape paintings. Yes, landscape painting talaga ang ginagawa ko. Teka, bakit alam nito? Alam kaya nito na obra niya ang isa sa mga painting na nakadisplay sa mansyon nila? Nakangiting sumagot si Andres sa kanya. Well, I have some of your paintings nakadisplay sa kwarto ko sa mansyon. Nabigla siya sa sinabi ng asawa. Meron kang painting ko. Bakit hindi ko alam? Dahil manager mo ang pinapabili ko. Baka kapag ako ang bumili, hindi mo ibenta sa akin. Seryoso ba, Andres? I'm serious, my dear wife. Gusto mong pumunta tayo mamaya sa mansyon para makita? Tumikim siya. Hindi na. Hindi ko lang ini-expect na mahilig ka pala sa painting. Hindi halata. Akala ko motor at babae lang ang hilig mo. Natawa ito. I know nothing about paintings, pero yung sayo, gusto ko. Tila may init na gumapang sa mukha ni Maria Clara patungo sa dibdib niya sa sinabi nito. Nanatili lang siyang tahimik hanggang sa makarating sila sa art gallery. Maria Clara, bati sa kanya ng curator na si Juanito. Nasa early 30s ang lalaki. Nag-aaral pa lang siya, kilala na niya ito, kaya kahit papaano ay malapit siya rito. Juanito, bati niya sa kaharap. Bamaling ang lalaki kay Andres. May kasama ka pala, Maria Clara. Ah, oo, this is Andres. By the way, Maria Clara at husband, pagtutuloy ni Andres sa sinabi niya. Naramdaman niyang humigpit ang hawak ni Andres sa baywang niya na tila ayaw siyang pakawalan.
Ah, kahapon lang. Sorry, biglaan kaya wala kaming inimbita. It's okay, Maria Clara. Nabigla lang ako, sagot ng kaharap. Nakipagkamay ito sa asawa bago ibinalik ang tingin sa kanya. We need to talk about the exhibit, Maria Clara. Tumango siya at bumaling kay Andres. Dito ka muna, may pag-uusapan lang kami. Alright, Mrs. I'll wait for you. But let me kiss you first, ani Andres. Bago pa siya makahuma, niyakap na siya ng asawa at hinalikan sa harap ni Juanito. You go ahead. I'll wait for you here, nakangiting wika ni Andres matapos pakawalan ang mga labi niya. Wala sa sariling tinanguan niya si Andres bago sumama kay Juanito sa meeting room ng gallery. Okay ka lang, Maria Clara, antag ni Juanito. Oo, hindi ko inaakala na mag-aasawa ka bigla. At mukhang seloso ang asawa mo Ang sama ng tingin sa akin kanina. Isang tipid ng ngiti lang ang isinagot niya sa creator. Paano magiging seloso si Andres hindi naman nila mahal ang isa't isa. Sa buong meeting, laman ng isip ni Maria Clara ang asawa at ang halik nito mula kahapon. Hindi na siya pinatahimik ng kakaibang pakiramdam na hatid ng halik nito. 2 oras ang nakalipas, binalikan niya si Andres. Naabutan niya itong nakamasid sa mga nakadisplay na painting. Tapos ka na, tanong nito nang salubungin siya. Oo, tara na. Nagpaalam na ako kay Juanito. Pagdating sa kotse, binigyan niya ng matalim na tingin si Andres. Ano yung ginawa mo kanina? Bakit mo ako hinalikan sa harap ni Juanito? Oh, well, I don't like him, Maria Clara. Halatang may gusto siya sa'yo. Hinalikan kita para malaman niya na may nagmamay-ari na sa'yo. Kung makaasta ka para kang nagseselos na asawa What if I am, sweetheart, seryosong sagot nito. Binaliwala niya ang pagwawala ng dibdib niya. Tigilan nga ako, Andres. At walang gusto sa akin si Juanito. Malisyoso ka lang. Lalaki ako. Alam ko kung paano tumingin ang isang lalaking may gusto sa babae. Sa tingin lang ng lalaking yun sa'yo, gusto ka niya. Territorial ako, Mrs. Ferreira. Ayokong may ibang tumitingin sa asawa ko. Nag-angat siya ng kilay. Well, hindi ko kasalanan na maganda ako. I know. Kaya kailangang malaman ng mga lalaking yon na may nagmamay-ari na sayo. Napairap siya kasabay ng pagkabog ng dibdib. Umuwi na nga tayo. Maaga pa. Let's go on a date first, Mrs. Date? Oo. Pinag-drive kita, Mrs. Pinaghintay mo ako ng 2 oras. The least you could do is treat me to a meal, right? Hindi ko naman sinabing samahan mo ako ngayon Pero sige na, dumaan tayo sa mall. May bibilhin din ako. Tulad ng napagkasunduan nila, nagtungo sila sa mall. Pagkatapos kumain, niyaya siya nito sa jewelry store sa loob ng mall. Plano niyang pumili ng alahas na babagay sa damit na isusuot niya sa araw ng exhibit. This one looks good. Bagay to sa'yo, Mrs. Anito at itinuro sa kanya ang kwintas na napupusuan din niya. Maganda ang taste mo Gwapo ako. Syempre maganda rin ang taste ko, lalo na sa babae. Halata naman dahil ikaw ang asawa ko, sagot niya habang iniikot ang mga mata. Subalit tila gusto niyang mangiti. Napakabagsik ang staff na nag-a-assist sa kanila. Totoo naman yung sinabi ni Sir, Ma'am. Gwapo siya, tapos ang ganda-ganda niyo rin po, Anito. Umingisi si Andres. Hindi kita binobola. Come on, let me help you with that. Hindi na siya humangal nang isukat nito ang kwintas sa kanya. It looks beautiful on you, Mrs. Talaga, bagay ba sa akin? Oo, bagay na bagay. Salamat. Come on. Doon tayo sa mga singsing. Bibilhan kita ng engagement ring. Bigla siyang natawa. Kasal na tayo. Bakit kailangan pa ng engagement ring? Ayaw mo. Magsasayang ka lang ng pera, Andres. Marami naman akong pera, Mrs. Huwag na. Hindi ko kailangan ng singsing. Sa ibang bagay mo na lang gastusin ang pera mo. Sa future ng mga magiging anak natin, wika ni Andres. Anong mga anak ka dyan? Nanlalaki ang mga matang sagot ni Maria Clara. Advance akong mag-isip, Mrs. Ferreira, nakangisi lang na sagot nito. Pasimpleng pinandilatan na lang niya ng mata si Andres. Hinayaan na rin niyang ito ang magbayad sa binili niya. Kinabukasan at sa sumunod na araw, muling naging abala si Maria Clara sa paparating na exhibit. Muli, nag-volunteer ang asawa niya na samahan siya at ipagmaneho. Sa umaga,
Lagi na ring may nakahandang almusal para sa kanya. Araw ng Sabado, dumating ang araw ng exhibit. Lumabas si Maria Clara mula sa silid nila ni Andres suot ang isang champagne-colored dress na ipinaris niya sa kwentas na binili ng asawa. Mula sa sofa, tumayo ang asawa at lumapit sa kanya. Wow! Ang ganda-ganda ng asawa ko, puno ng paghanga nitong hinagod siya ng tingin. Kanino mo ba naman nakuha ang pagiging bolero mo, ha? Parang si Antonio, sagot niya. Kumunat ang noo nito, tila hindi nagustuhan ang sinabi niya. Stop mentioning other men, Maria Clara. Bakit? Kakambal mo naman yun, Kahit na. Ayokong pag-usapan si Antonio. Hindi ko alam kung bakit naging crush mo yun. Mas gwapo naman ako kaysa sa kanya. Natawa siya. Hindi niya rin alam kung bakit, pero habang nakakasama niya si Andres, tila lalo itong gumagwapo sa paningin niya. Gusto na niyang sumang-ayon sa sinabi nito na mas gwapo ito kaysa sa kakambal. Well, mas mabait si Antonio kaysa sayo, pang-aasar niya. Mas masarap akong magluto kaysa sa kanya. Hindi ko alam. Hindi ko pa naman natitikman ang luto niya, Hindi mo kailangang tikman. Mas masarap ako sa kapatid ko sa lahat ng aspeto, sagot nito. Namula ang mukha niya nang iba ang pumasok sa isip niya tungkol sa masarap kay Andres. Ewan ko sayo. Halika na nga. Habang sakay sila ng elevator pababa sa parking lot, binalot ng kaba ang dibdib ni Maria Clara. Okay ka lang, sweetheart? Tanong ni Andres pagpasok nila sa kotse. You keep biting your lower lip. Para kang kinakabahan. Medyo kabado lang ako. Baka mamaya walang pumansin at bumili ng mga painting ko. Marahang ngumiti si Andres at hinawakan ng isang kamay niya. It's your first exhibit. Normal lang nakabahan ka. But you have nothing to worry about. Your works are good. People will buy them. Sweetheart, lamabi siya. Sinasabi mo lang yan kasi asawa kita. No, sinasabi ko to kasi totoo. Magaling ka talaga. Maraming mas magagaling sa akin na kasali sa exhibit, sagot niya. Bakit ka ba nag-aalala? Nandito ako. Kapag walang bumili ng painting mo, papakyawin ko lahat. Sira, uubusin mo yung mana mo galing kay Seniora. May sarili akong pera. Mrs. Hindi ko kailangan ng perang ipapamana sa akin ni Lola. Umangat ang kilay niya. Talaga lang, parang hindi ko alam na kaya ka pumayag magpakasal sa akin dahil takot kang mawalan ng mana. Natawa si Andres. Just stop stressing yourself, Mrs. Maraming bibili ng painting mo. Hindi niya alam kung ano ang meron kay Andres, subalit nagawa nitong alisin ang kaba sa dibdib niya. Pagkatapos ng isang oras na biyahe, nakarating sila sa gusali kung saan matatagpuan ang gallery na pagdadausan ng exhibit. Are you wearing a kiss-proof lipstick? Tanong ni Andres nang alisin niya ang seatbelt. Ano? Masuyong bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. Gusto kitang halikan bago tayo bumaba, pero ayoko namang masira ang makeup mo. Nagwala ang puso niya, at alam niyang hindi iyon dahil sa kaba. Well, kiss-proof ang lipstick na gamit ko. Good. Nasisiyahang sagot nito bago sinakop ang mga labi niya. Tulad ng mga naunang halik nila, halos mawala si Maria Clara sa ulirat habang hinahalikan ni Andres. Sabi mo halik lang, pero halos maubusan na ako ng hininga sa ginawa mo, wika niya nang pakawalan siya ni Andres. Halik pa rin naman yun, masuyo nitong hinaplos ang ibabang labi niya. Sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang ganda-ganda mo kasi. Bago ito lumayo, pinatakan pa siya nito ng halik sa noo. Pagpasok nila sa loob ng art gallery event, kaunti pa lang ang tao subalit unti-unting dumami iyon. Dumating ang mga magulang ni Maria Clara, maging ang abuela ni Andres, upang magbigay ng suporta sa kanya. Congratulations, Iya, wika sa kanya ni Seniora Jamina matapos siyang halikan sa pisngi. Thank you, Seniora. Salamat din po sa pagpunta. Senador Ora. I told you to call me Lola. Sorry po, hindi pa po ako sanay na tawagin kayong Lola. Well, masanay ka na, sweetheart, wika ni Andres sa tabi niya. Mula pagdating nila, hindi siya hiniwalayan ng asawa. Hindi rin niya maintindihan ang sarili kung bakit hindi naman siya naiinis sa presensya ng lalaki. Tila pa nga gusto niya itong nakadikit sa kanya. Parang tuko na laging nakakapit, natatawang sabi ni Maria Clara tungkol kay Andres. Maloko rin, pero hindi ko itatanggi na may pagkamaalaga siya. At masarap ding magluto. Ipinagluluto ka niya, tanong ni Seniora Jamina.
Tila gulat. Opo, siya ang nagluluto ng pagkain namin. Bakit gulat po kayo, Seniora? I mean, Lola. Kahit magaling sa kusina, hindi kasi basta-basta nagluluto ang apo kong yun. Napanguso si Maria Clara. Alam niya po kasi na wala siyang aasahan sa akin sa kusina. Aba, kung akong aasahan niya, pareho kaming magugutom. Natawa na lang ang matanda. Ilang sandali pa, naging abala na si Maria Clara sa pakikipag-usap sa mga naroon. Halos lahat ng mga nakakausap niya ay nagpahayag ng interes na bilhin ang mga painting niyang nakadisplay. You're really talented, Iya. Puri sa kanya ni Mrs. Saldivar, isa sa mga painting collectors na regular na customer niya. Salamat po, sagot niya, ngiting-ngiti. At ang gwapo pa ng asawa mo, ha? Dagdag pa ng ginang. Ah, opo, ang gwapo nga, nakangiting sang-ayon niya. Nagpapasalamat siya na wala si Andres sa tabi niya dahil siguradong tutuksuhin siya nito sa pagsang-ayon niya sa ginang. Natigilan siya ng matano ang asawa, ilang metro lamang ang layo sa kanya. Dalawang babae ang kaharap nito at kausap. Akala ko si Papa ang kausap niya. Bakit ngayon mga babae na, naiinis na wika niya sa isip? Oh, that's your husband, right? Tanong ng kausap niyang si Mrs. Saldivar, napansin ang hinahayan ng mga mata niya. Ah, yes po, yun nga po ang asawa ko, sagot ni Maria Clara, patuloy pa ring nakatingin kay Andres. Nanliit ang mga mata niya nang hawakan ng isa sa mga babae ang braso ni Andres. I can't blame those women who flock around him, Iya. Sobrang gwapo naman kasi ng asawa mo, wika ni Mrs. Saldivar. Sige na, lapitan mo na ang asawa mo, Iya. Kanina pa masama ang tingin mo sa dalawang babaeng kausap niya. Umiling siya. Ah, hindi na, Mrs. Saldivar. Kahit loyal sa iyo ang asawa mo, sa itsura niyang yan, hindi mo mapipigilan ang mga ahas na lumapit sa kanya. So if I were you, Iya, ipapakita ko sa mga babaeng yun kung sino ang nagmamay-ari sa asawa mo. Go ahead, we're women, kaya alam ko ang nararamdaman mo kapag may umaaligid na iba sa asawa natin. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya, pero nagpadala siya sa sulsol ng ginang. Pagkatapos mag-excuse dito, nagtungo siya kay Andres. Hey, mister, antag niya sa asawa kasabay ng pagkabit sa braso nito. Bamaling sa kanya si Andres, kita niya ang pagkabigla nito bago ngumiti. Hi, sweetheart, mind introducing me to these ladies? Tanong niya, nakaangat ang kilay. Of course, sweetheart, these are Sherry and T. They told me they're fans of motocross. Girls, this is my pretty wife, si Maria Clara Annie Andres. Hi, Maria Clara. Totoo pala ang sinabi ni Andres. Hindi ka lang magaling na artist, ang ganda mo rin, puri sa kanya ni Sherry. Oh, thank you, sagot niya, bahagyang nabigla nang malamang pinuri siya ni Andres sa dalawang babae. Hindi lang pala magaling na motocross rider ang si Andres, supportive na asawa rin, wika naman ni T. Ngumiti si Maria Clara sa dalawang babae. Ilang sandaling nakapag-usap pa sila bago nagpaalam ang mga ito. Akala ko si Papa ang kausap mo, bilang niya kay Andres. I was on my way to you when those two talked to me. Hindi ko alam na kilala nila ako, sagot nito. Hindi niya napigil ang mag-angat ng kilay. Dami mo palang fangirls. Ngumisi ito. Bakit? Don't tell me nagseselos ka kaya ba bigla kang lumapit at may pagkapit ka pa sa braso ko, Mrs. Ferreira. Anong nagseselos? Ayoko lang isipin ng ibang tao na kung sino-sinong babae ang kausap ng asawa ko. Ako rin ang pagchichismisan. Hindi nawala ang ngiti sa mukha nito. Don't worry. Hindi na ako hihiwalay sa'yo hanggang matapos ang exhibit. At tinotoo nga ni Andres ang sinabi. Hanggang matapos ang exhibit, hindi ito lumayo sa kanya. Congratulations, Mrs. Sold out ang paintings mo. Ni hindi ako nagkaroon ng chance na bumili kahit isa, wika ni Andres pagdating nila sa kondo. Gabi na sila nakauwi dahil kumain pa sila kasama ang mga magulang niya. What did I tell you? Your paintings are good, ani pa nito. Bamaling siya at sinserong ngumiti sa asawa. Thank you. Pagkatapos niyang maghubad ng sapatos, naupo siya sa sofa. Hindi ka pa magbibihis? Tanong ni Andres. Mamaya pa. Tinatamad pa ako. Hindi pa rin naman ako inaantok. Napagod ka ba? Umiling si Maria Clara. Hindi pa napapawi ang adrenaline niya mula sa naganap na exhibit.
Hindi siya makapaniwala na marami siyang natanggap na papuri at maraming tumangkilik sa mga obra niya. Ikaw, magpahinga ka na, Andres. Mamaya na ako. Manunood muna ako ng movie. Kinuha niya ang remote ng TV at binuksan iyon. Sa halip na tumuloy sa kwarto, naupo sa tabi niya si Andres. I'll stay here with you. Hindi pa rin naman ako inaantok eh. Manunood ako ng movie. Then let's watch together. I will order pizza. Fine. Pero ako ang mamimili ng movie, ha? At hindi ka pwedeng magreklamo. No problem, Mrs. Sagot nito. Ginawa nitong pagkindat sa huli. Kasama niyang nanood ng movie si Andres habang kumakain ng pina-deliver nitong pizza. I can't believe na mahilig ka pala sa old movies. Pareho kayo ni Lola, komento nito. Isang classic romantic comedy film ang pinili niyang panoorin nila. Di ba sabi ko bawal magreklamo? Hindi naman ako nagrereklamo ah. I'm just stating my observation. Iba yun sa reklamo, Mrs. Nakangising depensa nito bago kinagatan ang hawak na pizza. Ikaw, ano bang gusto mong pinapanood? Action. Umismed siya. Action pala ang gusto mo, eh. Boring yung pinapanood natin para sa'yo. I don't mind, Maria Clara. Ikaw naman ang kasama kong manood. Kahit cartoon pa ang panoorin natin, ayos lang. Napanguso siya bago nag-concentrate sa palabas. Panaka-naka ay sumusulyap siya kay Andres. Hindi niya inaasahan na seryoso rin itong nanunood sa tabi niya. Bakit nakatingin ka sa akin? Nanunood ako. Oh, nakangiting wika nito nang mahuli siya nitong nakatingin dito. Sinisigurado ka lang na hindi ka tulog. Don't worry. I'm watching. Ikaw din, mag-concentrate ka sa palabas, huwag sa mukha ko, Mrs. Matagal ko nang alam na gwapo ako. Excuse me, ang kapal mo rin talaga. Nakangiting putol nito sa kanya. Tumikim siya't ibinalik ang tingin sa TV. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng kissing scene ang pelikula. Sa halip na tumutok sa screen, wala sa sariling napatingin siya kay Andres at sa mga labi nito. Bago pa niya maiiwas ang tingin, bumaling sa kanya ang asawa. What is it? Gusto mo rin ng kiss, Mrs. What? Hindi ah. You're lying. Gusto mo rin, eh. Bago pa siya makasagot, lumapat na ang mga labi nito sa kanya. Napapikit na lang si Maria Clara kasabay ng pagtugon sa halik ng asawa. Kung hindi pa niya narinig ang ingay mula sa pinapanood, hindi siya lalayo kay Andres. Teka, yung palabas, nanghihinang sambit niya. Dahan-dahan siyang pinakawalan ni Andres. Nagulat pa siya nang mapagtantong nakakandong na siya sa Mr. HM. Sarap, baby. Namumula ang mukha niyang tumikim. Manood na tayo. Malapit nang matapos yung movie. Sinubukan niyang bumalik sa dating pwesto subalit niyakap siya ni Andres. Let me stay this way. Gusto kong nayakap kita, Mrs. Mabigat ako, sagot niya. Muli ay sinubukan niyang umalis sa kandang ganito. Hindi ka mabigat, huwag kang gumalaw, sweetheart. Baka magising yung alaga ko. Sige ka, manunuklaw yun. Loko-loko. Nag-init ang mga pisngi niya. Subalit, sa halip na umalma, hinayaan na niyang nasa kandanggan siya nito. Habang tinatapos ang pinapanood, panaka-naka siyang pinapatakan ng halik sa balikat ng asawa. Sa halip na sawayin, hinayaan niya iyon. Inaamin ni Maria Clara sa sarili na gusto niya ang ginagawang paglalamang ni Andres, tulad ng pagkagusto niya sa mga halik nito. Tapos na, anunsyo niya nang tumugtog ang ending credit song ng pelikula. Agad. Ang bilis naman. Mabilis pa yon. 2 oras nga yung movie. Bitin, ngumuso siya. At sa wakas, umalis siya sa kandanggan ng asawa. Tumayo rin si Andres at naglahad ng kamay sa kanya. What? Nagtatakang tanong ni Maria Clara. Let's dance. Hindi pa kita na isayaw, Mrs. Ferreira. Napakurap siya. Come on, Mrs. Ferreira. Sayang naman yung suot natin. Let's dance. Sa huli, tinanggap niya ang kamay nito. Sa gitna ng malawak na sala, isinayaw siya ni Andres sa saliw ng lumang love song na pumapailan lang. Ganda-ganda mo, Mrs. Ferreira, wika nito habang diretsong nakatingin sa kanya. Napanguso siya. Huwag mo nga akong bulahin, Andres. It's true. You look wonderful tonight, wika nito, ginaya ang lyrics ng kantang tumutugtog. Gusto kitang halikan ulit. Ikaw, nakakarami ka na ng halik. Ngumiti ito. Gusto mo naman, di ba? Don't deny it. Ramdam kong gusto mo ang halik ko, Mrs.
Hindi siya nakasagot dahil tama naman ito. Sumeryoso ang mukha ng gwapong asawa. Let's try to make this marriage work, Maria Clara. Ano? I like you, my wife. You can't deny that we're both attracted to each other. So let's make this marriage work, sweetheart. Subukan nating mahalin ang isa't isa. Ilang sandali siyang napatitig sa malalim na mga mata ni Andres. Sa huli, isang tango ang isinagot niya. Okay, mister. Masuyong ngumiti si Andres. Kasabay ng paghinto ng kanta, sinakop nito ang mga labi niya. Maingat ang halik nito hanggang sa unti-unting naging malalim iyon. Walang ideya si Maria Clara kung gaano sila katagal naghahalikan nang pakawalan siya ng asawa. Let's stop now, sweetheart. Nagigising na yung alaga ko. Let's stop kissing for now unless ready ka nang makita to, may kapilyuhan ang sambit nito. Ikaw kasi, kung makahalik ka parang wala nang bukas. Nagiinit ang mukhang paninisi niya rito. Masisisi mo ba ako? Ang ganda at hot ng asawa ko. Lalong namula ang mukha ni Maria Clara nang bumaba ang mga mata niya sa malaking umbok sa pantalon nito. Magbibihis na muna ako. Mabuti pa nga, igagawa muna kita ng gatas. Dumiretso si Maria Clara sa banyo para maglinis. Paglabas niya ng kwarto, ininom niya ang gatas na ginawa ni Andres. So, wala nang unan sa pagitan natin, tanong ni Andres pagpasok sa silid nila. Tumikim siya. Like you said, let's make this marriage work. Ngumiti ang asawa at sandaling nagbanyo. Paglabas nito, nag-aya na itong matulog. Come on, Mrs. Lapit ka dito sa akin. Gusto kitang kayakap sa pagtulog. Bigla ay bumagsak sa kanya ang braso ni Andres. Teka, hindi ako sanay na nakatihaya sa pagtulog. Then sleep on the side. Basta yakap kita, ayos na ako. Dahil patagilid ang higi niya, ramdam niya ang matipunong katawan ni Andres sa likod niya. Hindi na yata galit yung alaga mo, hindi napigil ang komento niya. Natawa ito, tila may kumiliti sa tenga niya nang maramdaman ang mainit na hininga nito roon. SHH, huwag kang maingay, baka magising ulit, Mrs. Di matulog tayo, antok na rin ako. Alright, good night, sweetheart. Thank you for agreeing to make this marriage work. Masuyong sambit nito kasabay ng paglapat ng halik sa ulo niya. Good night, Andres. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Maria Clara habang nakapikit. Naunahan niyang magising si Andres. Lagi ay nauuna itong gumising sa kanya. Ang gwapo talaga kahit tulog, aniya sa isip. Ilang minuto siyang nakatitig sa mukha ng asawa nang magising ito. Wow, ang ganda ng umaga kapag mukha mong unang bubungad sa akin. Mrs. Ferreira, nakangiting wika nito. Naikot niya ang mga mata. Kagigising mo lang, nambobola ka na agad. Ngumiti ito. Kanina ka pa ba gising? Medyo. Bakit hindi ka pa bumabangon? Pinagmamasdan mo pa ang gwapo mong asawa. Ang yabang. Hindi mo naman din inay na pinagmamasdan mo nga ako, natatawang sagot nito. Namula ang mukha niya. Himala ata na late ka ng gising ngayon. Ang sarap kasi ng tulog ko kasi kayakap kita. Nagwala ang puso ni Maria Clara. Sus, bumangon na nga tayo. Nagugutom na ako. Bumangon siya sa kama at sumunod naman ang asawa. Tapos na ang exhibit mo, sweetheart. Punta tayo sa farm namin sa Batangas. Anong gagawin natin doon? Ipapakilala kita kay Aling Nena, yung dati naming yaya ni Antonio. Nandun siya sa farm namin sa Batangas. Gusto rin kitang ipakilala kay Luna. Sinong Luna? Nagsalubong ang kilay niya. Yung kabayo ko. Bakit nakakunot ang noo mo? Akala mo kung sino ang babae. Don't worry, darling, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Masuyong inakbayan siya ng asawa paglabas ng silid. Ewan ko sa'yo. Magluto ka na. Gusto ko ng omelette at corned beef. Lakas naman makapag-request ng misis na yan. Ayaw mo. Tinaasan niya ito ng kilay. Ito na nga, magluluto na. Mrs. Nanginginig pa ang kindat nito at iginiya siya sa kusina. Habang pinapanood niyang gumalaw sa kusina ang asawa, ay hindi niya napigil ang humanga rito. Nakatitig ka sa akin, darling. Sarap ko bang panoorin magluto, tukso ng asawa. Ewan ko sa'yo, hindi lang luto ko ang masarap sa akin. Alam mo na yon, di ba? Noong una ay naiinis siya sa kayabangan nito, subalit ngayon ay napapangiti na lang siya. Gutom lang yan, darling. Kaya bilisan mo na dyan at nang makakain na tayo. Demanding na misis, ha? Pasalamat ka, ang ganda mo,
wika nito na ikinangisi na lang niya. Hapon ng araw na yun ay nakarating sila sa farm ng pamilya ni Andres sa Batangas. Ipinakilala siya ng asawa kay Aling Nena at sa ilang empleyado ng farm. Kamakailan lang si Antonio ang biglang nagpakasal, tapos ikaw naman ngayon, Andres. Bakit parehong biglaan ang kasal ninyong magkakambal, wika ng matanda sa dating alaga. Ayoko kasing makawala po ang misis ko sa akin kaya itinali ko na sa akin, manang, nakangising sagot ni Andres. Ho, parehong-pareho kayo ng kambal mo, natatawang sagot ng matanda. Pagkatapos niyang makipag-usap sa matanda at magpahinga, niyaya siyang mang-abayo ni Andres upang libutin ang malawak na asyenda ng mga ito. Agad siyang pumayag dahil bata pa lang siya ay tinuruan na siya ng ama na mang-abayo. Kay Luna tayo sasakay, anito na ang tinutukoy ay ang alaga na ipinakilala nito sa kanya kanina. Ang daming kabayo dito, hindi mo ako pahihiramin kay Antonio ng ibang mga kabayo dyan. Ayaw niyang ipagamit sa iba. Besides, I won't let you ride alone. Baka mahulog ka, Mrs. Excuse me, magaling kaya ako mang-abayo. Talaga, naging pilyo ang ngiti nito. Namula ang mukha ni Maria Clara nang mapagtantong iba ang ibig nitong sabihin. Nako, ang isip mo talaga, Andres, ha? Tara na nga, natatawang ay nalalayan siya ng asawa paakay sa likod ng kabayo. Pagkatapos ay pamwesto ito sa likod niya. Come on, Luna, let's go. Anito sa kabayo at mahinang hinayla ang renda ng alaga. Sa una ay dahan-dahan ang galaw ng hayop. Unti-unting bumilis ang takbo ng kabayo hanggang sa inililipad na ng hangin ang buhok ni Maria Clara. Huminto sila sa tuktok ng burol. Ang ganda pala dito sa farm nyo. Parang ang sarap dito tumira, aniya sa asawa. We can live here if you want, sweetheart. Pumihit siya upang makita ang mukha ng asawa. Talaga. Baka nakakalimutan mong magtatrabaho ka sa kumpanya ni Papa. Huwag na kaya akong magtrabaho sa kumpanya ni Papa. Dito na lang ako sa farm. Ano namang gagawin mo dito? Magiging ranchero. Mag-aalaga ng hayop. Natawa siya. Talaga. Motocross champion Andres Ferreira, top-notcher sa Civil Engineering Board exam, mag-aalaga ng mga hayop dito sa farm. Paano mo nalaman na top-notcher ako sa board exam? Schoolmate kaya tayo. Nakita ko yung congratulatory post ng university tungkol sa pagiging top-notcher mo, no? Akala ko naman stalker kita. Natatawang inikot niya ang mga mata. Asa ka pa, si Antonio ang crush ko, hindi ikaw, remember? Umangat ang kilay nito. Crush mo pa rin ba hanggang ngayon si Antonio? Anong gagawin mo kung sabihin kong oo, pagbibiro niya? Hahalikan kita hanggang sa makalimutan mong crush mo siya. Napangiti siya. Bigla ay na-excite siya. Talaga po, mister. Sus, gusto mo ring mahalikan, no? Naranasan mo na bang mahalikan habang nakasakay sa kabayo, Mrs.? Hindi pa. Naging pilyo ang ngiti ng asawa. Ngayon, mararanasan mo na. Habang sakay sila ng kabayo, ay hinalikan siya ng asawa. Kung hindi pa nila naramdaman ang patak ng ambon, ay hindi maghihiwalay ang mga labi nila. Bago pa nga sila makabalik sa mansyon, ay inabot na sila ng ulan. Kasalanan mo to, Andres. Ang tagal mo akong hinalikan. Natawa ito. Ako pa talaga, darling. Ikaw kaya ang ayaw bumitiw sa akin kanina. Natatawang ay nalalayan siya nito pababa ng kabayo. Sige na, Mrs. Mauna ka na sa loob at mag-shower para hindi ka magkasakit. Ibabalik ko pa sa kwadra si Luna. Pumasok si Maria Clara sa bahay at agad siyang nag-shower. Pagbaba niya, sinalubong niya ang asawa dala ang tuwalya. Bakit ang tagal mo, mister? Inayos ko pa si Luna. Basang-basa ka na, oh. Sige, magpalat ka na rin ng damit. Maligo ka na, wika nito. Sweet naman ni Mrs., takot na magkasakit ako. Iningusan lang niya ang asawa bago dumiretso sa kusina para gumawa ng kape. Ilang sandali pa ay bumaba si Andres. Bakit ba inabot kayo ng ulan sa daan, Andres? Tanong sa kanila ni Aling Nena. Namula ang mukha ni Maria Clara habang nakaplaster naman ang ngisi sa mukha ng asawa. Pinandilatan niya ito bago pa kung ano ang masabi nito sa matanda. Masyado kasi kaming nag-enjoy ng asawa ko sa paglilibot, manang. Hindi tuloy namin namalayan ng oras, aniya ni Andres at commendat pa sa kanya. Pagdating ng hapunan ay kasabay nila ang matanda. Asikasong-asikaso si Maria Clara ni Andres. Maalaga talaga ito.
Hindi siya nagsisisi na pumayag siyang i-workout ang pagsasama nilang mag-asawa. Mali siya ng pagkakakilala sa lalaki. Habang magkasama sila, ay natutuklasan niya ang totoong ito. Oo, mayabang ito at maloko, subalit mabait, maalaga, maasikaso, at napapatawa siya. Huwag mong kalimutan na masarap ding humalik, Maria Clara, wika sa kanya ng pilyang bahagi ng isip niya. Ang sarap ng luto ni Manang, wika niya sa asawa pag-akyat nila sa silid. Sa kanya ako natutong magluto. Talaga, yes, siya ang nagturo sa amin ni Antonio. Lumapit sa kanya si Andres. Speaking of masarap, may alam akong mas masarap, Mrs. Ano naman? Alam mo na kung ano, hinawakan nito ang kanyang bewang, hinapit siya, at hinalikan. Pumikit siya at walang pag-aalinlangang tinugon ang halik nito. Nang gabing yun, sa unang pagkakataon, ay isinuko ni Maria Clara ang sarili kay Andres. Kinabukasan, nagising siya na mag-isa sa kama. Nang maalala ang naganap sa kanila ni Andres kagabi, ay napangiti siya. Bago pa siya makabangon, ay bumukas ang pinto ng silid at iniluwanyon si Andres na may hawak na tray ng pagkain. Good morning, sweetheart. Good morning. Pigil ang ngiting bati niya. Bakit may pagkain kang dala? I brought you breakfast. Inilapag nito ang breakfast tray sa harap niya. Napansin niya ang isang piraso ng sariwang rosas na naroon. Kinuha yun ni Andres at iniabot sa kanya. Para sa maganda kong asawa. Nagwala ang puso ni Maria Clara sa kilig nito. Thank you. Saan mo naman to kinuha? Pinitas ko sa garden. Bakit nag-akyat ka ng pagkain? Sinabi ko kay Aling Nena na pagod ka kaya dito ka na sa kwarto magbe-breakfast. Namula siya at pinanlakihan ito ng mga mata. Nakakainis ka. Anong iisipin nun? Ngumiti ito. What? Pagod ka naman talaga diba? How are you, sweetheart? Masakit ba ang katawan mo? Medyo. Kasalanan mo yan. Bakit kasi ang laki ng ano mo? Feeling ko nahati ang katawan ko sa gitna. I'm sorry, baby. I can't do something about it. Pero nagdahan-dahan naman ako, diba? Napanguso siya nang maalala kung paano siya iningatan ng asawa kagabi. I guess hindi tayo makakapangabayo mamaya, pilyong tanong nito. Sa tingin mo kaya kung sumakay ng kabayo sa lagay ko ngayon? Ipahinga mo yang alaga mo. Aling alaga, sweetheart? Si Luna ba o itong alaga kong ibon? Natatawang kinurot niya ang braso ni Andres. Pareho, wala muna for the next few days. Isang aaliw na tao, ang isinagot nito bago siya hinalikan sa noo. Pagkatapos magayos, ay pinagsaluhan nila ang pagkaing dala nito. Tanghali na nang bumaba sila ni Andres. Sa maghapong iyon, ay nanatili lang sila sa mansyon. Nagkwento kay Maria Clara ang asawa tungkol sa naging buhay nito sa farm. Sa sumunod na mga araw, ay lalo pang naging maalaga at malambing si Andres. 2 araw ang nakalipas, pagkatapos umayos ng katawan niya, ay nakapaglibot silang muli gamit ang kabayo. Iniangkas din siya ng asawa sa motorsiklo nang yayain niya itong maglibot sa kalapit na bayan. Akala ko ba motocross champion ka? Bakit ang bagal mo naman magpatakbo ng motor? Reklamo niya sa asawa. Pagbalik nila sa farm pagkatapos ng 1 oras na paglilibot, inayos nito ang buhok niya na nag-ulo ng helmet. You were riding with me. Kailangan kong mag-ingat. Ang sarap palang sumakay sa motor. Iba yung feeling. What if turuan mo ako magmotor? No. Baby, it's dangerous. Ang daming naaaksidente sa motor lalo na dito sa Pilipinas. Iaangkas na lang kita kapag gusto mo. Napanguso siya sa protectiveness nito. Ang damot ng asawa ko. Ako na lang yung sakyan mo, Mrs. Huwag na yung motor ko, nakangising wika nito. Naiiling na natawa na lang si Maria Clara sa kalokohan ng asawa. Pagkatapos ng 2 linggong pananatili sa farm, ay bumalik na sila sa Maynila. Dumiretso sila sa mansyon ng abuela nito. Pagdating doon, ay sumalubong sa kanila si Antonio at ang asawa nito na nakauwi na ng bansa. Congratulations! Hindi nyo man lang kami hinintay makauwi bago kayo nagpakasal, nakangising wika ni Antonio sa kanila. Katabi nito ang magandang asawa nitong si Rosalinda. Bakit naman kita hihintayin? Nasa ibang bansa din naman ako noong nagpakasal ka, sagot ni Andres sa kapatid. Natawa si Antonio bago bumaling kay Maria Clara. I can't believe nagpakasal ka sa kapatid ko. Alam mo bang matagal ka ng crush nito? Natigilan si Maria Clara sa narinig. Huwag kang chismoso, Antonio. Come on, sweetheart, let's get inside.
Batiin natin si Lola, aniya ni Andres at iginiya siya sa loob ng mansyon. Pagkatapos nilang kausapin ang abuela, ay bumaling siya kay Andres. Ano yung sinabi ni Antonio? Crush mo ako dati pa. Umamin ka nga, Andres. Oo, matagal na. High school pa lang. Nahihiya ang pag-amin nito. Napaawang ang mga labi niya. Seryoso. Oo, ang ganda-ganda mo eh. Talented pa. Nagwala ang puso ni Maria Clara. Talaga, maganda at talented talaga ako, no? I agree. Kaso, naiinis ako sa'yo dahil si Antonio ang naging crush mo. Ewan ko ba naman sa'yo? Mas gwapo naman ako sa kakambal ko, ah. At itong si Lola, naisipan ka pang airto kay Antonio. Natawa siya. Mayabang ka kasi at kalat sa campus ang pagiging babero mo. Kaya si Antonio ang naging crush ko. Sino ba namang matinong babae ang magkakagusto sa babero? Ang kambal mo noon, matino at ideal man. Umirap ito na lalo niyang ikinatawa. Huwag kang ang umarte dyan. Ikaw naman ang crush ko ngayon, mister. Talaga, ako na ang crush mo. Oo, ikaw ang asawa ko, Bumalik ang ngiti nito. Good. Ako lang dapat. Sa akin ka lang. Ayokong may kaati sa atensyon mo. Sa'yo lang ako. Very good. Teka, Andres, kaya ka ba pumayag na magpakasal sa akin dahil crush mo ako? Umangat ang sulok ng mga labi nito. What do you think? Hindi ko naman talaga kailangan ng pera ni Lola. Marami ako nun. Truth is, I like you. Kaya pumayag ako sa gusto ni Lola. Hinawakan nito ang bewang niya at hinapit siya para halikan. Ano ka ba? Baka biglang pumasok sina Antonio, nangingiting saway niya sa asawa. Di halikan din niya yung asawa niya kung naiinggit siya, sagot nito bago siya muling hinapit. Natawa na lang si Maria Clara bago nagpaubaya sa asawa. Sa sumunod na mga araw, naging abala si Andres sa training sa kumpanya ng kanyang ama. Nang umagang iyon, inaga ni Maria Clara ang gising para may pagluto ng almusal ang asawa. Subalit napatunayan niyang palpak talaga siya sa kusina. Sweetheart, nagluto ka? Gulat na tanong ni Andres nang abutan siya sa kusina. Alang-inang ngiti siya sa asawa. Sinubukan kong magluto, pero palpak, Bumaling siya sa pancakes na nagkadurog-durog at pritong itlog na muntik ng masunog. Nakakainis. Hindi talaga ako marunong magluto. It's okay, baby. Kulang ka lang sa practice kaya ganyan ang resulta. Come on, let's eat. Kakainin mo yan, biglang tanong niya kay Andres. Of course. Pinaghirapan yata to ng asawa kong maganda. Kahit ano pang lasa, kakainin ko. Pakiramdam ni Maria Clara ay may iyak siya sa sinabi ng asawa. Okay naman yung lasa, pangit lang yung itsura. Ngumiti ito at hinalikan siya sa pisngi. Then let's eat. Thank you for cooking us breakfast, sweetheart. Magpa-practice ako magluto. Okay, baby. But don't force yourself, okay? Hindi mo naman kailangang magluto. I can cook for us at pwede rin tayong mag-hire ng cook. Pero gusto kitang ipagluto, Andres. Ano bang paborito mong pagkain? Paborito ko. Ikaw. Seryoso nga. Seryoso ako dun, baby. Ang sarap mo kaya. Commendat ito. Napuno ng halakhak nito ang kusina. Ang cute mo talaga, mister. Pero seryoso, kung anong lutuin mo, magiging paborito ko. Galing mo talaga mang bola. Mr. Ferreira. Kung course lang sa kolehiyo ang pambabola, summa cum laude ka, panigurado. Totoo naman kasi. Oo na. Basta ako lang yung binobola mo. Ikaw lang. Walang iba. Pakis nga. Pabirong umirap si Maria Clara, subalit sa huli ay pinagbigyan din ang asawa. Sa sumunod na araw, naging abala siya sa pag-aaral magluto. Kahit na madalas palpak ang resulta ng ginagawa niya, ay kinakain naman iyon ni Andres. 2 linggo ang nakalipas, lumipad sila pa Singapore para sa huling motocross competition na sasalihan nito. Ipinakilala siya ni Andres sa manager nito at mga kaibigan sa motocross world. Doon niya napagtanto na talagang sikat ang asawa. Sigurado kang magkukwit ka na sa motocross, mister. Parang sayang naman kung hihinto ka. Ang galing mo pala, wika niya sa asawa matapos mapanood ang pagpapractice nito. Kahit na kinakabahan siya sa agresibong pagmomotor nito, ay hindi niya mapigil ang humanga sa asawa. I'm sure about it, sweetheart. Pinagbigyan ko lang naman ang hilig ko na gawin ito ng ilang taon. Hindi ko naman alam na magiging champion ako. Wala, magaling tong asawa mo.
Ang yabang, natatawang sagot niya. But seriously, sweetheart, I really want to quit. This made me happy, but this is not my life. Ang buhay ko ay sa piling mo, ng pamilyang bubuuin natin. Nagwala ang puso ni Maria Clara sa kilig. Sa loob ng mga araw na magkasama sila ng asawa, ay tuluyan nang nahulog ang puso niya rito. Mahal na niya si Andres. Sigurado siya roon. One of these days, ipagtatapat niya ang nararamdaman rito. Umaasa siya na. Pagmamahal na rin ang nararamdaman nito. Kinabukasan, formal nang nagsimula ang kompetisyon na sinalihan ni Andres. Kaya pala ang dami mong babaeng fans. Ang gwapo-gwapo mo sa riding outfit mo, wika ni Maria Clara habang pinagmamasdan ng asawa sa tracksuit nito. Don't worry, baby. Ikaw naman ang pinakamaganda para sa akin, sagot ni Andres. Napangiti siya. This is my SR, sweetheart. Come on, bigyan mo ako ng pampaswerte. Sa kabila ng mga tao sa paligid nila, binigyan niya ng halik si Andres. Bahagya siyang kinabahan nang magsimula ang karera. Sa kabila nito, mahigpit niyang pinanood ang asawa, lalo na't nasaksihan niya kung gaano ito kagaling. Subalit, sa kalagitnaan ng karera, isang aksidente ang naganap. Tila huminto ang tibok ng puso ni Maria Clara nang makita kung paano natamba ang motor na sinasakyan ni Andres. Malabo na sa kanya ang sumunod na nangyari. Basta namalaya na lang niya ang sarili sa loob ng ambulansya kasama ang asawa. Andres, umiiyak na sambit niya habang nasa tabi nito. Hindi niya mahawakan ang kamay nito dahil nabalian. Totoo baby. Stop crying. I'm okay. Nahihirapang wika ng lalaki. Huwag ka munang magsalita, nag-aalalang sagot niya. Then stop crying. Ayokong nakikita kang umiiyak. Okay ako. Just some broken bones. Paanong hindi ako iiyak? Nag-aalala ako. Mahal kita, Andres. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Anong sabi mo? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Mahal kita. Sa kabila ng iniindang sakit, ngumiti ang asawa. Sa wakas, narinig ko rin yan. Pwede na siguro akong mamatay. Tumigil ka nga, bawiin mo yang sinabi mo, nang hihilakbot na sagot niya. I'm sorry, baby. Masaya lang ako kasi mahal din kita. Mahal na mahal. Napaawang ang mga labi ni Maria Clara, subalit bago siya makasagot ay dumating na sila sa ospital. Agad na dinala si Andres sa emergency room. Mahigit 1 oras ang nakalipas nang lumabas ang doktor at sinabing ligtas na ang asawa niya. Agad siyang nagtungo sa silid nito. Nakasingit ang isang paa nito sa cast. Hi, sweetheart, nakangiting bati nito. Naupo siya sa tabi ng lalaki. Na-ospital ka na, nakuha mo pang ngumiti. I told you, hindi naman malala ang injury ko. At paanong hindi ako ngingiti kung narinig ko ang mahal mo ako? When did it happen, Maria Clara? I don't know. Nung halikan mo ako, may atraksyon na akong nararamdaman sa'yo. And that attraction turned into love. Tama si Lola Jamina, ang dali mong mahalin. Masuyong ngumiti si Andres. I'm in love with you, Maria Clara. Pumayag akong magpakasal sa'yo dahil gusto kita. At sa unang araw pa lang ng kasal natin, na-realize ko na higit pa sa simpleng pagkagusto ang nararamdaman ko sa'yo. Mahal kita, sweetheart. Buong-buo ako sa'yo. Sa'yo lang ako. At least sa akin ka lang din. Ikaw lang ang tanging gusto kong makasama hanggang sa pagtanda, hanggang sa kabilang buhay. Muling bumagsak ang luha ni Maria Clara. Sa pagkakataong iyon, dahil lamang iyon sa labis na kaligayahan. I love you so much, Andres Ferreira. And I love you so, Maria Clara Ferreira. Now, kiss me, my beautiful wife. Masuyo niyang dinampian ng halik ang mga labi nito. Ganun lang, baby. Nasaan yung halik na itinuro ko sa'yo? Nakangusong tanong nito. Nasa ospital tayo. Saka na paglabas mo. Pero ilang araw pa yon. Magtiis ka muna. Mula ngayon, hindi ka nasasali sa kahit anong motocross racing. Totoohanan mo na ang pagretiro sa sports na yan. Huwag ka na ring magmotor. Baka atakihin ako sa puso kapag naaksidente ka ulit. Alright, baby. I don't want you to worry. Pero dahil bawal na akong sumakay sa motor, payag ka ba na ikaw na lang ang laging sakyan ko? Natatawang inirapan niya ito. Nasa ospital na nga tayo, hindi pa rin nawawala ang kalokohan mo. Well, mahal mo naman ako kahit ganito ako, di ba? Mahal na mahal, walang pag-aalinlangang sagot niya. At mahal na mahal din kita, misis ko, buong pagmamahal na sambit nito.
Ang ikalawang kasal. Kinabukasan, dumating ang pamilya ni Andres gayon din ang mga magulang ni Maria Clara. 2 araw ang itinagal ni Andres sa ospital bago ito nakalabas. Agad silang umuwi ng Pilipinas. Inalagaan niya ito ng mabuti habang nagpapagaling. Nang tuluyang gumaling si Andres mula sa mga injury nito, naganap ang ikalawang kasal nila ng asawa. Doble ang selebrasyon sa araw ng ikalawang pag-iisang dibdib nila dahil natuklasan ni Maria Clara na nagdadalang tao na siya sa panganay nila ni Andres. Matapos ang 9 na buwang pagbubuntis, isinilang ni Maria Clara ang panganay na anak nila. Ang aral ng pag-ibig. Natutuhan ni Maria Clara na ang pagmamahal ay kusang nadaragdagan. Kahit noong una ay hindi niya gusto ang asawa, nakapasok ito sa puso niya at natutuhan niya itong mahalin. Instant marriage man ang naganap sa pagitan ni Maria Clara at Andres, mananatiling panghabang buhay ang pagmamahalan na nabuo sa kanilang mag-asawa.